Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 676, Kabanata 675, Davy Barnett na nagmamakaawa. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, natahimik si Clarissa Johnson. Kung hindi mo magagawa, hindi ito malaking bagay, tumayo si Bobby at sinabi. Sana hindi na ako guluhin pa ng Halcrowan sect simula ngayon. Huwag na tayong magkagulo, he said. Pagkasabi nun ay aalis na si Bobby. Pero pinigilan ni Clarissa si Bobby. Sige. I agree, seryosong sabi niya. Tumaas ang isang kilay ni Bobby, kung mahahanap mo talaga si Emily Taylor, papayag ako. Ngumiti si Clarissa, upang makuha ang pag-aproba ni Mr. Aguilar, tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Hindi na nagsalita pa si Bobby at tumalikod na para umalis. Sa sandaling ito, hinarang na naman ni Clarissa si Bobby. Ano pa bang gusto mo? Tanong ni Bobby. Bahagyang ngumiti si Clarissa, kung hindi ako nagkakamali, naghihirap ka ngayon kung paano haharapin ang Capital City Martial Arts Association dahil wala kang mahanap na mapagtatagwan, tama ba? Oo, sagot ni Bobby. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang mungkahi, patuloy ni Clarissa. Tumingin si Bobby kay Clarissa sa pag-aabang sa susunod niyang sasabihin. Ilipat ang iyong sekta sa Immortal Slaying Sect, iminungkahi niya. Nagulat ito kay Bobby. Ito ay talagang isang magandang ideya. Ang mga pintuan ng Immortal Slaying Sect ay sarado ng mahigpit na walang sinuman ang magbubukas nito. Dagdag pa, ang Capital City Martial Arts Association ay medyo nababahala tungkol sa Immortal Slaying Sect. Ito ay talagang isang magandang lugar upang itago. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinanggihan ni Bobby ang ideyang ito. Umiling siya, sinabi niya, una, ang mga pinto ng Immortal Slaying Sect ay sarado. Hindi ako makapasok. Pangalawa, ang Immortal Slaying Sect ay nasa ilalim ng dagat, isang lugar na lubhang mapanganib na may laganap na mga intensyon na pumatay. Baka kaya kong tiisin, pero hindi ibig sabihin na lahat ay kaya ko. Natawa si Clarissa, dahil dito ay magagamit mo ito para manatiling ligtas. Kung paano makapasok, baka matulungan kitang malaman ito. Pero syempre, dapat I consider yun after ng collaboration namin, she proposed. Tumawa ng nakakaloko si Bobby. Hindi siya sumagot sa sinabi ni Clarissa at tumalikod na para umalis sa lugar. Kinabukasan ay ang araw na napagkasunduan ni Bobby at ng Capital City Martial Arts Association. Sa madaling araw, tumawag si Bobby kay Emerson Holmes upang siyasatin ang kanyang intensyon. Matigas ang boses sa dulo ng linya, napakalinaw ng paninindigan ng Capital City Martial Arts Association, talagang hindi namin pababayaan si Emily Taylor. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby ang isang malamig na tawa, mabuti, kung gayon bibigyan ko sila ng isang malaking regalo. Pagkasabi nito ay agad na ibinaba ni Bobby ang telepono. Bagamat inaasahan na niyang hindi papayag ang Capital City Martial Arts Association, nahirapan siyang pigilan ang galit na namumuo sa loob niya. Kung gayon ito ay isang labanan hanggang kamatayan, malamig na sabi niya. Pagkatapos, inikot ni Bobby ang kanyang mga hakbang patungo sa basement. Hinawakan niya ang hola na nagpakulong kay Davy Barnett at itinulak siya sa kotse. Kasabay nito, inutusan niya sina Vernon Sherman at Hadwin Webster na personal na bantayan si Barnett, na pumipigil sa anumang pagkakataong makatakas. Anong ginagawa mo? Tanong ni Barnett na nanginginig sa takot. Sumulyap si Bobby kay Barnett at malamig na tumawa, tinalikuran ka na ng iyong samahan. Ngayon na ang oras para tuparin ang aking pangako. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Barnett. Bobby, huwag kang magpakatanga. Sa tingin ko dapat tayong mag-usap. Isang protesta niya. Walang dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Bobby, sabay-sabay na pinaandar ang sasakyan. Si Barnett ay ganap na nataranta, na pagtantong siya ay talagang nahaharap sa kamatayan, siya ay natakot. Ang kanyang isip ay nakikipagkarera, sinusubukang makabuo ng anumang posibleng mga hakbang. Bobby, marami akong alam na sekreto ng Capital City Martial Arts Association. Kung ililibre mo ako, masasabi ko sa iyo ang lahat. Desperado na sigaw ni Barnett. Nang marinig ang mga salitang ito, talagang naintriga si Bobby.
Bilang tagapangulo ng asosasyon sa loob ng maraming taon, tiyak na mas alam ni Barnett ang tungkol sa Capital City Martial Arts Association kaysa kay Emerson Holmes. Kaya, ipinaroda ni Bobby ang sasakyan sa gilid, ngumisi at sinabing, aaminin ko, nakuha mo na ang atensyon ko. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Barnett. Pagkatapos, sinabi ni Barnett, magtanong ka lang ng kahit anong gusto mong malaman, basta't alam ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumingin si Bobby kay Barnett at nagtanong sa malalim na boses, sino ang mga nakatataas sa likod mo, at anong uri ng cultivation ang taglay nila? Nang marinig ito, walang nagawa si Barnett kundi ang umiling, sa totoo lang, wala akong ideya, nandoon na sila mula nang sumali ako. So by your account, ilang taon na sila? Ibig sabihin hindi sila mas bata sa iyo, wika ni Bobby sa malalim na boses. Agad na tumango si Barnett, oo, ayon sa aking paghatol, itong 8 mas mataas na tao ay hindi nago sa lahat ng mga taon na ito. In terms of cultivation, siguradong mas mataas ang level nila sa akin. Napaka-posibleng nakapasok sila sa Martial Saint Realm. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bobby. Kaya, ang Capital City Martial Arts Association ay mayroon ngang Martial Saint. Ang mga taong ito ay maaaring mga labi mula sa nakaraang panahon, patuloy ni Barnett. Natahimik sandali si Bobby, pagkatapos ay nagtanong pa, totoo bang nahuli ng Capital City Martial Arts Association ang isang Martial Saint? Tama. Walang tinatago si Barnett. Nang marinig ito, napangiti si Bobby, napakakapangyarihan ng Capital City Martial Arts Association, kung gayon bakit sila yuyuko kay Keelan Taylor? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Barnett, as you said yourself, I'm just a pawn. At saka, sa panahong ito, matagal nang nakalimutan ng mga martial artist. Kung hindi, bakit sa palagay mo ay handang magtago sa mga anino ang 8 nakatataas? Sa palagay ko ay walang gustong gumugol ng mga dekada, kahit na mga siglo sa pagtatago. Tumango si Bobby sa katahimikan. Ito talaga ang katotohanan. Ang mga martial artist ay kung tutuusin isang maliit na grupo. Sa libu-libong tao, bihira lang makakita ng martial artist. Dahil lamang ang mga kinakailangan sa paglilinang para sa mga martial artist ay mas mataas. Sa panahong ito, ang mga mapagkukunang magagamit para sa paglilinang ay lubhang limitado, sa makatuwid. Ang mga martial artist ay umaasa sa mga nangungunang damo para sa paglilinang. At ang bawat isa sa mga top grade na damong ito ay dumating sa napakataas na halaga, higit pa sa kayang bayaran ng karaniwang mga tao. May isa pang tanong, patuloy ni Bobby. Sa pagkakaalala ko, wala akong sama ng loob sa Capital City Martial Arts Association, kung gayon bakit paulit-ulit nila akong tinatangka na patayin? Malamig na tiningnan ni Bobby Thompson si Barnett. Nang marinig ito, tumahimik si Barnett. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ito ay isang direktiba din na ipinasa mula sa mga nakatataas. Sila ay umano'y natatakot na ikaw ay magdulot ng banta sa pagkakaroon ng asosasyon. Bullshit, I was just a nobody back then, I was not worth the higher-ups, attention, panunuya ni Bobby. Sumang-ayon si Barnett, tama ka. Not to mention the higher-ups, even I didn't think highly of you noong una. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang mga nakatataas ay lubhang maingat tungkol sa kung paano nila pinangangasiwaan ka. Kumbaga, ito ay dahil may pagkakahawig ka sa isang tao noong nakalipas na mga dekada. Kumunot ang noo ni Bobby, isang tao noong mga dekada na ang nakalipas. Sumagot si Barnett, narinig ko ang isang malaking digmaan na naganap maraming taon na ang nakararaan. Isang tao ang nag-iisang pumatay sa 12-dosenang mga martial saints mula sa Capital City Martial Arts Association. Pinatay ang 12-dosenang mga martial saints. Hindi napigilan ni Bobby ang paghinga ng malamig. Sinabi ni Barnett, oo, ngunit iyon ay isang alamat lamang, hindi ko pa ito nakita sa aking sarili. Natahimik si Bobby, nawalan ng pag-iisip. Hindi kaya, ang lalaking iyon ang ama ni Bobby? Sa pag-iisip na ito, isang tumingin si Bobby kay Barnett, ano ang hitsura ng lalaking iyon? Ano ang nangyari sa kanya sa huli? Kabanata 697,
Kabanata 676, Pampublikong pagbitay kay Davy Barnett. Isa. Tungkol sa tanong na ito, umiling lang si Davy Barnett. Ang lahat ng mga record na ito ay nasa archive ng Capital City Martial Arts Association. Hindi ko pa sila nakita. Sabi ni Davy. Archives. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Tumingin siya kay Davy at nagtanong, nasa Scripture Pavilion ba ang mga archive na ito? Tama iyan. Isang dampi ng pagkagulat ang bumalatay sa mukha ni Davy. Hinaplos ni Bobby ang kanyang baba, sinabing, siguro ang mga archive ay dapat na naglalaman ng maraming impormasyon, tama ba? Ibinahagi ang paksang ito, agad na nagsalita si Davy ng may pagmamalaki, syempre. Halos lahat ng kaganapan sa mundo ng martial arts ay naitala sa archive. Naisip ni Bobby sa sarili, kailangan kong humanap ng paraan para mabisita ang Scripture Pavilion na ito. Huling tanong, tumingin si Bobby kay Davy. Tumango si Davy, go ahead. Hinaplos muli ni Bobby ang kanyang baba at ngumiti, dapat maraming venue na kabilang sa Capital City Martial Arts Association, di ba? Oo, bilang bulwagan ng mundo ng martial arts, natural iyon. Muling nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagmamalaki si Davy. Tanong ni Bobby, so, anong venue ang may pinakamaraming martial artists? Nag-isip sandali si Davy at sinabing, natural, Taoism Theory Library iyon. Taoism Theory Library. Si Bobby ay tila hindi pamilyar sa pangalan. Tumango si Davy, tama. Ang Taoism Theory Library ay isang pampublikong aklatan na itinatag ng Capital City Martial Arts Association. Maraming martial artist ang pwedeng pumunta dito para matuto ng techniques. Medyo nagulat ito kay Bobby. Hindi niya inaasahan na ang Capital City Martial Arts Association ay magbibigay pa ng ganitong uri ng public urban resource. Taoism Theory Library. Sigurado ka bang ang lugar na ito ay may pinakamaraming tao? Tanong ulit ni Bobby. Napangisi si Davy, syempre, mula Grandmasters hanggang Marquis, halos lahat ay nakapunta na sa Taoism Theory Library. Tahimik na tumango si Bobby, okay, I got it. Nang matapos ang kanyang mga tanong, tumangala si Davy kay Bobby at sinabing, pwede mo na akong bitawan ngayon. Tumaas ang kilay ni Bobby at ngumisi, bitiwan mo. Kailan ko ba sinabing iiwan kita? Nagbago ang mukha ni Davy, at malamig niyang sinabi, Bobby, sisirain mo ba ang iyong pangako? Tawa ng tawa si Bobby, keep my word. Bakit ko tutuperin ang aking salita sa isang tulad mo? At saka, kapag binitawan kita, ibig sabihin, babaliin ko ang mga masasakit na salita na sinabi ko noong pinakawalan kita, hindi ba't hindi rin naman iyon sa pangako? Ikaw. Pumuti ang mukha ni Davy sa galit. Mabilis na umakyat ang kanyang aura, at galit niyang pinasok ang kanyang kamao sa hola. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ni Hadwin Webster ang kanyang kamay, madaling pinigilan ang hola. Ang lahat ng momentum ni Davy ay madaling natunaw. Alam mo ba kung bakit kita tinanong kung aling venue ang may pinakamaraming tao? Nagtaas ng kilay si Bobby. Nagbago ang mukha ni Davy na parang may na-realize. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nag-aalalang tanong ni Davy. Tawa ng tawa si Bobby, ikaw ang presidente ng asosasyon, dapat karapat-dapat ang pagbitay sa iyong katayuan. Nang mailabas ang pahayag na iyon, nagmaneho si Bobby patungo sa Taoism Theory Library. Namumula sa galit ang mukha ni Davy, at sumigaw siya, Bobby, mapanlin lang at kasuklam-suklam na tao. Papatayin kita. Hindi pinansin ni Bobby ang rant ni Davy. Humihingi ng kaunting himig, tumungo siya sa Taoism Theory Library. Ang Taoism Theory Library. Bilang ang tanging welfare-based na pampublikong mapagkukunan ng Capital City Martial Arts Association, natural itong umakit ng hindi mabilang na martial artists. Gaya nga ng sinabi ni Davy, mula Marquis hanggang Grandmasters, halos lahat ay makikita rito. Kahit na ang mga diskarte dito ay hindi itinuturing na top-notch, ang pagkakaroon ng pagkakataong matuto ng mga diskarte ay isa ng hindi kapani-paniwalang swerte para sa mga hindi kaanib sa anumang organisasyon. Medyo tahimik ang buong library, lahat ay may hawak na libro at tahimik na nag-aaral ng mga teknik.
Sa mga sandaling ito, may nagmula sa harapan ng library. Sa pagtingala, makikita ang isang binata na may dalang hola patungo sa harapan. Sa loob ng hola ay isang matandang lalaki. Nang makita ang eksenang ito, napalingon ang lahat. At sumigaw ang administrator ng library, "Sino ka? Ano ang gusto mo?" Sinulyapan siya ni Bobby, pagkatapos ay itinuro si Davy sa hola at sinabing, "Hindi mo ba siya nakikilala? Paano ko makikilala ang isang pulubi na ganyan?" Ngumuso ang administrator. Napahagalpak ng tawa si Bobby sa narinig. "Umalis ka na rito, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko." Sigaw ng administrator. Noon lang, may nakakilala kay Bobby. Ang taong iyon ay si Bobby. Ang nasa kulungan. Si Davy Barnett, ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Totoo ang pagkakahuli kay Davy Barnett. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang naglabas ng kanilang mga telepono, na gustong makuha ang sandaling ito. Nang marinig ng administrador ang mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha, at mabilis siyang umatras. Ilang saglit, ang mga mata ng lahat ay kay Bobby. "Sus, hindi ko akalain na ang presidente ay talagang makulong sa isang hola." Mukhang nakakaawa si Davy Barnett. "Haha, deserve niya yan." Noong ikinulong niya ang iba, naisip ba niya ang kanilang nararamdaman? Talagang kahanga-hanga si Bobby, nahuli pa ang presidente ng Capital City Martial Arts Association. Nakaharap sa titig ng lahat, ang mukha ni Davy ay naging hindi kapani-pani walang pangit. Siya ay naging sentro ng atensyon mula noong siya ay bata pa, tumatanggap ng paggalang mula sa lahat ng mga martial artist at may hawak na isang kilalang katayuan. Ngunit ngayon siya ay nakulong sa isang hola, binabantayan na parang aso. Ang malaking agwat sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyang sitwasyon ay halos masira si Davy. "Bobby, palabasin mo ako, at maaari akong sumang-ayon sa anumang kahilingan mo." Kinagat ni Davy ang kanyang mga ngipin. Malamig na sinulyapan ni Bobby si Davy at sinabing, "Huwag mo akong sisihin. Sisihin ang mga executive ng iyong asosasyon. Sila ang nang iwan sa'yo." Pagkababa ng linyang ito, lumingon si Bobby sa mga tao. Huminga siya ng malalim at malamig na "Sinabi ko na kung hindi palayain ng Capital City Martial Arts Association si Emily Taylor, papatayin ko ang kanilang presidente. Tapos na ang oras, at hindi ko pa rin nakikita si Emily. Ayon sa kasunduan, ipapapatay ko si Davy sa publiko." "Bobby, bastos ka. Bitawan mo ang presidente natin ngayon din." Biglang may sumigaw sa library. Malamig na sumulyap sa kanya si Bobby at saka ikinaway ang kanyang kamay, agad na binasag ang kanyang ulo. "Kung may maglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan, papatayin ko silang lahat," malamig na sabi ni Bobby. Agad na nabalot ng kumpletong katahimikan ang eksena. Sa oras na ito, nakatanggap ang matandang babae ng isang live na video broadcast. Itong si Bobby. Ang matandang babae ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay lalong hindi magandang tingnan. Siya at si Davy ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon, at sila ay nagkaroon ng isang romantikong paglahok noong sila ay bata pa. Ngayong nakikita niya si Davy sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, paanong hindi siya magagalit? Kaya, kinuha ng matandang babae ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. "Pumunta ka kaagad sa Taoism Theory Library at patayin si Bobby." Malamig na sabi ng matandang babae. Bukod sa matandang babae, nakita ng mga miyembro ng lahat ng dakilang pamilyang Maharlika ang video. Kabanata 678, Kabanata 678, Ilantad ang loob na kwento. Itong si Bobby, gustong patayin si Davy Barnett. Nang makita ni Keelan Taylor ang nilalaman ng video, hindi niya maiwasang bahagyang magulat. "Hey, kaya ito ang kahusayan ng Capital City Martial Arts Association," medyo katawa-tawa. Ngumisi si Bryce Blair. Pagbukas ng pinto, tumalikod siya para sumugod patungo sa Taoism Theory Library. Bukod kay Bryce, marami pang iba ang sumugod sa Taoism Theory Library. Tumayo si Bobby sa itaas ng Taoism Theory Library, nakatingin kay Davy Barnett na nakakulong sa hola na may haplos ng kabaliwan sa kanyang mukha. "Bobby, bitawan mo ako.
Bakas sa mukha ni Davy Barnett ang matinding takot. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa pagpapanatili ng mukha. Hindi umimik si Bobby. Sa halip, inabot niya ang kanyang palad at iniharap ang isang tansong espada. Habang hawak niya ang Crimson Sword sa kanyang kamay, ang mga hibla ng mamamatay tao na espiritu ay lumabas mula sa talim. Ramdam ang mamamatay tao na espiritong ito, hindi napigilan ni Davy Barnett na manginig. Bobby, kung pakakawalan mo ako, aalis ako sa Capital City Martial Arts Association. Napahiyaw si Davy Barnett. Alam mo, nakasangla lang ako. Ang Capital City Martial Arts Association ay hindi ko tinutukoy. Sinusunod ko lang ang utos ng mga higher up behind the scenes. Patawarin mo ako. Habang binibigkas ang mga salitang ito, agad na naghiyawan ang mga tao. Ano? Ang Capital City Martial Arts Association ay hindi kontrolado ni Davy Barnett. Sino itong mga higher up na binanggit ni Davy Barnett? Kahit si Davy Barnett ay isang pawn lang. Anong mga lihim ang nakatago sa loob ng Capital City Martial Arts Association? Sino ang mga nakatataas sa likod ng mga eksena? Saglit, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na iyon. Napahiyaw si Davy Barnett, tama. Isa lang akong sangla. May 8 matataas na opisyal sa likod ng Capital City Martial Arts Association. Kinokontrol nila ang lahat ng mga mapagkukunan, at alam nila kung nasaan ang mayamang mapagkukunan para sa paglilinang sa Pyro at maging sa buong mundo. Si Davy Barnett, na parang baliw, ay walang tigil na sumigaw. Hinarang nila ang lahat ng mapagkukunan ng paglilinang, pinipilit kaming linlangan at linlangan ang lahat, pinapanatili ang lahat sa kadiliman. Maging ang pinuno ng Pyro ay hindi alam ang tungkol dito. Kung hindi dahil sa pagharang ng Capital City Martial Arts Association sa mga mapagkukunan ng martial arts, ang paglilinang ng lahat ay hindi magiging napakahirap. Nang marinig ito, maging si Bobby ay hindi napigil ang manlaki ang kanyang mga mata. Walang alam si Bobby tungkol sa impormasyong ito. Hindi pa sinabi ni Davy Barnett sa kanya. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumingin si Bobby kay Davy Barnett, nakasimangot. Ngumisi si Davy Barnett, syempre totoo, talagang tumpak. Noong una, inakala ni Davy na ang Capital City Martial Arts Association ay magpapadala ng isang tao upang iligtas siya, kaya nagtago siya ng mga lihim. Kahit na inusisa siya ni Bobby, wala siyang ipinahalata. Gayunpaman, labis sa kanyang kawalan ng pag-asa, ang Capital City Martial Arts Association ay hindi pa rin nagpadala ng sinuman upang iligtas siya. Tumingin siya sa mga kamera ng mga tao at sumigaw, "I film mo ako. Halika, gusto kong sabihin sa iyo ang lahat ng katotohanan." Ang Capital City Martial Arts Association ay nanlinlang at naligaw. Sila ay nagsinungaling at niloko si Pyro, tinatrato ang mga pampublikong mapagkukunan bilang kanila, ipinagkanulo ang kanilang orihinal na intensyon. Gumamit sila ng mga natatanging paraan upang harangan ang Chi, at tiyak na magiging pribadong mapagkukunan sila kung natuklasan nila. Higit pa rito, sila pa nga. President Barnett, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa pintuan. Sa isang sulyap, isang lalaking may hawk-hook nose ang lumitaw sa pasukan ng Taoism Theory Library. Maikli ang lalaking ito, mapuputing kilay at kunot ang noo. Ngunit ang kanyang espiritu ay napakalakas, at ang kanyang hininga ay hindi maarok, imposibleng baliwalain. Tsaka may hawak siyang parang crossbow na sandata sa kamay. President Barnett, hindi ka dapat magsalita ng kadaldalan ng ganito. Humalaklak si Hawk-Hook Nose. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, "Sino ka?" Ngumiti si Hawk-Hook Nose, "Ako ay isang matandang kaibigan ni Pangulong Barnett, narito upang iligtas siya." "Sino ka para tawagin ang sarili mong kaibigan?" Biglang sumigaw si Davy Barnett. Ang pangalan niya ay Burt Mercer. Siya ang utak sa likod ng Capital City Martial Arts Association. Hindi lang iyan, si Burt Mercer ay isang kilalang preso. Ang Capital City Martial Arts Association ay panlabas na nag-claim na siya ay pinatay, ngunit ginawa siyang isa sa kanila. Sigaw ni Davy Barnett. Pagkasabi niya nito ay nagulat ang buong kwarto.
Nagngangalit si Davy Barnett at sinabing, ito ang pagsasagawa ng Capital City Martial Arts Association. Sinasabi nila na pinapanatili nila ang mundo ng martial arts, ngunit sa katunayan, pinapanatili lamang nila ang kanilang sariling mga interes. Paft. Habang sumisigaw si Davy Barnett, biglang bumaril ang isang sinag ng liwanag sa napakabilis na bilis. Sa sobrang bilis ay nalampasan nito ang imahinasyon ni Bobby. Sa isang iglap, tinusok nito ang kilay ni Davy Barnett. Ang kilay ni Davy Barnett ay agad na pumutok sa kulay dugo na kulay, tulad ng isang namumulaklak na bulaklak. Nagdaldal ng kalokohan. Tumingin si Bobby kay Davy Barnett, nakakulong na parang aso, at ang kanyang banal na sentido ay direktang naalis sa pag-atake ng lalaki. Ang isang napakasamang pamamaraan. Malamig na sabi ni Bobby. Kahit si Bobby ay hindi papatayin ang divine sense ni Davy Barnett ng ganoon. Bert Mercer. Naalala ko na ngayon. Sa sandaling ito, tila may nakakilala kay Bert Mercer. Tulad ng sinabi ni Davy Barnett, si Bert Mercer ay isang karumaldumal na kriminal. Ang Capital City Martial Arts Association ay nag-claim na siya ay pinatay ilang taon na ang nakalipas. Bert Mercer? Oo, ang pumatay na baliw. Ang Capital City Martial Arts Association ay hindi lamang nabigo na parusahan siya kundi ginawa rin siyang subordinate. Ito ba ang tinatawag na Martial Arts World's Establishment? For a time, sinusumpa ng lahat ang Capital City Martial Arts Association. Isang lamig din ang bumalot sa mukha ni Bobby. Tinitigan niya si Bert Mercer sa harap niya at ngumisi, mukhang may silbi ito sa Capital City Martial Arts Association, anuman ang krimen, may iligtas ang buhay ng isang tao. Ngunit kung ang isang tao ay walang silbi at nagpapakita ng kahit katiting na kawalan ng paggalang, ito ay isang malaking pagkakasala. Gayunpaman, nangangahas ka pa ring i-claim ang iyong sarili bilang opisyal na representasyon ng mundo ng martial arts. Katawa-tawa. Tinutukoy mo ang tama sa mali, ha? Bahagyang ipinikit ni Bert Mercer ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ibubuga ni Davy Barnett ang lahat sa puntong ito. Hindi niya alam na hindi pinapayagan ng Capital City Martial Arts Association na malaman ng mga tagalabas ang tungkol sa relasyon niya sa kanila. Huminga ng malalim si Bert Mercer, mga kamay sa likod niya, at sinabing, dahil alam ninyong lahat, wala akong pagpipilian kundi patayin kayong lahat. Nang marinig ito, ang mga tao ay natakot, ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. Hinaway-kaway ni Bert Mercer ang kanyang kamay, direktang hamarang sa daan patungo sa labasan at pinatigil ang mga tao sa pintuan. Walang nakatakas ngayon, malamig na pahayag ni Bert Mercer. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo? Sa tabi ni Bobby ay ang mga babaeng nakamaskara ng Guardian, sina Vernon Sherman at Hadwin Webster. Kahit na sila ay mga katawan lamang, hindi sila maihahambing sa isang marquee lamang. Nil-arrow ni Bert Mercer ang crossbow sa kanyang kamay at munition, ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng pag-angat ng isang daliri. Kabanata 679, Kabanata 679, dumating si Bryce Blair. Ang crossbow ay lubhang pambihira. Ang ningning na tumama lang sa noo ni Davy Barnett ay tila nanggaling sa crossbow na ito. Mukhang isang mahiwagang artifact iyon, pumikit si Bobby at bumulong. Kahit ano pa iyon, hanggat nandito sina Vernon Sherman at Hadwin Webster, wala siyang magagawa sa akin, malamig na sabi ni Bobby. Medyo buhay na buhay talaga. Sa sandaling ito, isa pang tao ang sumali sa away. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na mink coat. Matipuno ang lalaki, may bigot sa bibig, mukhang napakalakas. Bryce Blair. Ang pinakamatandang young master ng pamilya Blair ay mismong dumating. May sumigaw. Nang marinig ang pangalang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Bryce Blair. Kapatid ni Riley Blair. Nakisali din pala siya. Two-peak form of military marquee, at ito ang halos pinakamalakas na puwersang nakaharap ni Bobby. Huminga ng malalim si Bobby. Sa ngayon, ito ay hindi na isang bagay ng isang tao lamang. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Bobby, nasangkot ang lahat sa Taoism Theory Library.
Gusto pa ni Burt Mercer na patayin ang lahat para hadlangan ang pagkalat ng impormasyon. Iniska ni Bobby ang paligid at nalaman na ang espasyo ay tinatakan na ni Burt Mercer gamit ang isang lihim na pamamaraan. Ang ilang mga tao sa pinangyarihan ay sinubukang tumakas ngunit direktang hinarang ng isang harang. Ngumisi si Burt Mercer, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang espasyong ito ay selyado na, walang makakatakas. Kahit na bago ko kayo patayin lahat, kahit hindi ako makaalis. Casual na nilaro ni Burt Mercer ang kanyang pana at walang pakialam na nagsalita. Key. Nang marinig ito, nataranta ang lahat sa eksena. Lahat sila ay tumingin kay Bobby para humingi ng tulong, at si Bobby sa harap nila ay biglang naging tagapagligtas nila. Bahagyang kumunat ang kilay ni Bobby, at nang walang sabi-sabi, agad niyang kinokontrol si Vernon Sherman na kumuyam ang kanyang kamao at bumangon. Ang malaking kamao ay agad na bumagsak patungo sa hadlang. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog. Sa ilalim ng suntok na ito, ang barrier ay agad na bumuo ng mga siksik na bitik at pagkatapos ay direktang nabasag. Ang tunog ng pagkabasag ay walang humpay, at ang spatial na hadlang ay nawala sa isang iglap. Bilis, pumunta ka. Iniwas ni Bobby ang kanyang tingin sa mga tao at malamig na nagsalita. Natural, hindi palalampasan ng mga taong ito ang pagkakataong ito at desperadong tumakas palabas. Nang makita ito, hindi napigilan ng mga kilay ni Burt Mercer na kumunat. Ang lakas ng puwersa, bakas sa mukha ni Burt Mercer ang pagiging solemnidad. Pagkatapos, kinuyam niya ang crossbow sa kanyang kamay at pinaputukan ang direksyon ni Vernon Sherman. Sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa crossbow. Ang sinag ng liwanag na ito ay ang diwa ng inner strength, nakatatakot na makapangyarihan, kayang basagin ang laman sa isang iglap at kahit na burahin ang banal na kahulugan. Si Vernon Sherman ay hindi mapakali. Casual niyang itinaas ang kamay at sinalo ang sinag ng liwanag. Pagkatapos ay marahan niyang nilapatan ng puwersa ang kanyang kamay at diretsyong binasag ang sinag ng liwanag. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Burt Mercer. Bahagyang bumantong hininga si Bryce Blair sa gilid, mukhang hindi sinabi sa iyo ng iyong Panginoon na ito ay dalawang sinaunang bangkay mula noong nakalipas na mga taon, na may hindi maarok na paglilinang sa oras ng kanilang kamatayan. Kumunat ang noo ni Burt Mercer at bumulong, mga bangkay. Baka sila ang mga bangkay ng mga Marshall Saints. Tinatamad na humiga si Bryce Blair at sinabing, marami o mas kaunti. Pagkatapos ng military marquee realm, ang agwat sa pagitan ng bawat realm ay naging mas malaki at mas mahirap na tulay. Sa buong kasaysayan, walang sinuman ang nakatalo sa isang Marshall Saint sa military marquee realm, at walang military marquee ang nang-ahas na hamunin ng isa. Kung ito ay katawan ng Marshall Saint, talagang mahirap harapin iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Burt Mercer. Sa unahan, nanatiling tahimik si Bobby, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Napatitig siya sa dalawang lalaking nasa harapan niya, na hindi sinasadyang kumuyam ang mga kamao. Wala nang masyadong oras sina Vernon at Hadwin. Kailangan kong patayin ang dalawang ito bago pa maging huli ang lahat. Malamig na deklara ni Bobby. Dahil dito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Bobby. Gamit ang kanyang divine sense, hinimok niya sina Vernon at Hadwin na lapitan si Burt Mercer. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang naramdaman ni Bobby na humihina ang koneksyon sa pagitan niya at ng dalawang katawan, na parabang anumang oras ay mawawala ito. Damn it! Nagmura si Bobby sa kanyang iniisip. Dumating na ang oras. Lalong humina ang koneksyon, at halos hindi na ito maramdaman ni Bobby. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ginamit ni Bobby ang lahat ng kanyang lakas upang mapanatili ang kanyang koneksyon kay Vernon. Dahil sa pagsisikap ni Bobby, hindi agad bumagsak sina Vernon at Hadwin. Nakahinga ng maluwag si Bobby. Dahil sa kasalukuyang estado ni Vernon at Hadwin, ang pag-asa sa kanila para sa pakikipaglaban ay malamang na imposible. Maaari lamang nilang subukan ng ibang paraan. Sinulyapan ni Bobby sina Burt Mercer at Bryce Blair, malamig na sinabi, tama ang hula mo.
Mga bangkay talaga sila. Gayunpaman, ang pinagkaiba ay hindi sila martial saints, ngunit makapangyarihang entity mula sa mighty realm. Ang ilan ay maaaring lampas pa sa mighty realm. Nagulat si Bert Mercer, baka sa mukha niya ang gulat. Mga bangkay ng mighty realm. Paano ito posible? Matagal nang hindi umiral ang mighty realm. Malamig na sagot ni Bert. Ngumisi si Bobby, napakamangmang. Kung ayaw mong maniwala sa akin, subukan mong salakayin sila. Mahigpit na kumunat ang noo ni Bert Mercer, tila magkasalungat ang kanyang tingin. Bagamat hindi naniniwala si Bert na sila ay mga bangkay ng mighty realm, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung sila talaga ay mighty realm bodies, hindi niya magagawang makipaglaban sa kanila. Hindi ako naniniwala. Kahit na ito ay isang mighty realm body, ang kumokontrol dito ay isang military marquee lamang. Ungol ni Bert, may hawak na crossbow sa kamay. Ang nakakasilaw na liwanag ay bumungad sa crossbow, at agad na sumabog ang nakakapasong init. Sa sumunod na segundo, ang mga bala ng ilaw ay nagpaputok kay Vernon. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na parang mga bala, na tumagos sa hangin. Sa isang iglap, napuno ng tunog ng kaluskos ang mga tainga, ngunit nanatiling hindi natinag si Vernon. Ang malakas na liwanag na iyon, na maaaring lipulin ng isang martial saint, ay walang iniwang mga gasgas kay Vernon. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Bert Mercer. Subconsciously, napaatras siya ng 2 hakbang, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ganyan kitigas ang katawan, kahit isang martial saint ay hindi makagawa ng scratch. Nanginginig na bulalas ni Bert. Ang 2 katawan na ito. Maaaring tunay na mula sa mighty realm. Nagpapanik si Bert, kahit na isinasaalang-alang ang pag-atres. Nang makita ito ni Bobby, nakahinga siya ng maluwag. Hanggat kaya niyang linlanggan ang tanggang ito, makakahanap sila ng paraan para makatakas. Ano ang dapat katakutan, kahit na ito ay isang mighty realm body? Sa pagkakataong iyon, napangisi si Bryce Blair. Nagtaas ng kilay si Bert at sinabing, Bryce Blair, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mighty realm body na ito. Ngumuso si Bryce, no wonder ayaw ng mga merchant sa inyo mga martial artist. Hindi masyadong maliwanag ang isip mo. Paano kung ito ay isang mighty realm body? Malinaw, nawalan ng kontrol si Bobby dito. Bakit pa siya nakatayo dito at kinakausap kami? Mas magiging komportable kung kontrolin ang katawan at direktang sampilan tayo hanggang mamatay. Kabanata 700, Kabanata 700, ang mga armas ay bahagi rin ng lakas. Si Bryce Blair ay hindi isang simpleng martial artist. Kontrolado rin niya ang malaking bahagi ng negosyo ng pamilya Blair. Ito ay humantong sa kanyang pag-iisip na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong martial artist at naging mahirap para sa kanya na malinlang. Bobby, hindi na kailangang magpanggap. Hinimas ni Bryce Blair ang kanyang kamao. Ngumisi siya, kukunin ko ang 2 mighty realm bodies na ito nang walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako na mas magiging makapangyarihan sila sa aking mga kamay. Dahil dito, biglang nagbago ang mukha ni Bobby. Talagang hindi niya kayang mawala ang 2 bangkay na ito, o tiyak na magdadala ito ng kaguluhan. Sa pag-iisip na iyon, hindi nag-atubili si Bobby, at agad na binawi ang 2 katawan pabalik sa spatial magic artifact. Hahaha. Nakikita mo ba ngayon? Sabi ni Bryce Blair na may panunuya. Bigla ding napagtanto ni Bert Mercer ang nangyayari, pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ikaw na bata, muntik na akong mahulog sa iyong panloloko. Medyo pangit tingnan ang mukha ni Bobby. Ang bastos na ito na si Bryce, ay talagang sinusubukang makipaglaro sa kanya. Dahil nawala ng suporta ni Vernon at Hadwan, kaya lamang ni Bobby na lumaban ng mag-isa laban kina Bert at Bryce. Pareho silang nasa peak form of military marquee realm. Ang kanilang kapangyarihan ay mas malaki kaysa kay Bobby, at sila ay maihahambing sa lalaki at babae mula sa Ice Palace. Bobby, pinatay mo ang presidente ng Capital City Martial Arts Association, at kailangan mong managot para dito. Pinagpag ni Bert Mercer ang pana sa kanyang kamay. Ang crossbow na ito ay lubhang kakaiba.
Maaari nitong ibahin ang malaking halaga ng inner strength sa sobrang matalas na puwersa ng pag-atake. At ito ay lubos na magpapalakas ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, minamanipula ni Bert Mercer ang crossbow, at nagbuga ito ng makinang na liwanag. Tila hindi mabilang na mga hibla ng Chi Jin ang namumuo sa ibabaw ng crossbow. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa paggalaw ng kamay ni Bert, ang liwanag mula sa crossbow ay pumutok at bumaril kay Bobby sa napakabilis na bilis. Hindi umiwas si Bobby, bagkus ay sumigaw ito at hinarap ito ng ulo gamit ang kanyang kamao. Simple lang ang dahilan, gustong malaman ni Bobby ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng peak form of military Marquis realm. Bitik. Sinalubong ng tatlong sinag ng liwanag na iyon ang katawan ni Bobby na natatakpan ng ginintuang liwanag. Ang nakakatakot na puwersa ng crossbow ay tumagos sa golden light ni Bobby at nabasag ang kanyang kamao. Damaloy ang sariwang dugo at mga sirang buto sa kanyang palso. Tumingin si Bobby sa kanyang kamao at munition, ang crossbow na ito ay talagang hindi pangkaraniwang. Gayunpaman, sa hindi kalayuan, napakunot ang noo ni Bert Mercer. Nabasag lang ng tatlong sinag ng liwanag ang kamay ni Bobby. Karaniwan, walang makatiis sa puwersa ng crossbow na ito gamit lamang ang kanilang katawan. Ang laman ng batang ito ay talagang kakilakilabot gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Ang mga mata ni Bryce ay napuno ng matinding pakikipaglaban, at ang kanyang aura ay sumabog. Bagamat pareho silang military marquis, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay ibang-iba. Ang napakalaking kamao ni Bryce ay kumikinang na may kakaibang liwanag, at isang napakatinding mapang epong puwersa ang sumugod. Ang mapang epong puwersang ito ay higit pa sa kay Bert. Bakas din sa mukha ni Bobby ang pagkaseryoso, ngunit higit pa riyan, napuno ito ng walang hangganang hangarin sa pakikipaglaban at kahit isang dampi ng pananabik. Anak, hayaan mong subukan ko ang iyong katawan. Kasabay ng pag-ungol ni Bryce Blair, agad na nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang katawan ni Bryce, na parang kanyan, ay sumabog kay Bobby. Pinunit ng nakakatakot na hangin ang Taoism Theory Library. Wala pa ang kamao niya, pero matalas ang hangin nito para hatiin ang hangin sa kalahati. Nanghina ang mga mag-aaral ni Bobby habang kinuyam niya ang magkabilang kamao, nagpakawala ng gininto ang liwanag at puwersa na maaaring sirain ang lahat, na natipon sa kanyang mga kamao. Ganap na panimulang sagradong kamao. Sa dagandong ni Bobby, tuluyang nabangga ang kanyang mga kamao. Ang mga alon ng hangin, kasama silang dalawa sa gitna, ay kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, talagang napaatras ng dalawang hakbang si Bryce Blair na may tunog na, thump, thump, thump. Sa kabaligtaran, bagamat masakit ang kamao ni Bobby sa impact, ang kanyang katawan ay nanindigan na parang 1,000 taong gulang na pine. Gulat na napatingin si Bryce kay Bobby, bakas sa mga mata nito ang matinding interes. Napakalakas ng katawan, natatakot ako na walang makakapantay sa katawan na ito sa ilalim ng Martial Saint Realm. Seryosong bulalas ni Bryce. No wonder natalo ang pamangkin ko sa iyo, ang iyong kakayahan ay higit pa sa kanya. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, salamat sa iyong papuri, Mr. Blair. Pero alam na alam kong hindi ito ang tunay mong lakas. Ha ha ha. Hindi napigilan ni Bryce ang mapatawa. Tama na yan. Ang pisikal na kapangyarihan ay bahagi lamang ng lakas ng isang tao, at hindi ito kumakatawan sa kabuuan. Huminto dito, pinaikit ni Bryce ang kanyang mga mata at sinabing, pero kung lalapit ka pa ng kaunti, baka hindi ako ang kalaban mo. Sa isang paligsahan sa pagitan ng mga master, ang isang solong galaw ay maaaring magbunyag ng lalim ng bawat isa. Hayaan mo akong gawin ito. Kinuha ni Bert Mercer ang inisyatiba na sumulong. Hinawakan niya ang crossbow na may bakas ng panghahamak sa mukha. Ang mataas na papuri ni Bryce kay Bobby ay halatang medyo hindi komportable si Bert. Isa lang siyang ordinaryong preterm military marquis, karapat-dapat ba siya sa ganoong mataas na papuri? Mahigpit na hinawakan ni Bert ang crossbow, na nagbuga ng nakakatakot na kinang. Malamig na sinabi ni Bobby, Bert, bagamat nasa tuktok ka ng military marquis realm, lahat ng lakas mo ay nagmumula sa crossbow na iyon.
Hindi nag-abala si Bert na itago ito. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, tama, bahagi rin ng lakas ang mga sandata. Malamig na sabi ni Bobby, naglakas loob ka bang ibaba ang crossbow na iyon at labanan ako ng isa-isa? Ha 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 ha. Nagde-daydream ka. Tulad ng sinabi ko, ang mga sandata ay bahagi din ng lakas. Paulit-ulit nanginis siya ni Bert. Nang makita ito, hindi na nagkomento si Bobby. Bahagyang tumango siya at sinabing, Bert, kahit na ang crossbow sa iyong kamay ay gawa sa mga kayamanan at may napakahusay na pagkakayari, hindi ito isang martial saint weapon, di ba? Ngumisi si Bert, malinaw na wala kang alam tungkol sa mga armas. Ang totoong ranggo ng mga sandata ay nasa Heaven and Earth Mysterious Stage. Ang nasa kamay ko ay isang sandata ng Earth rank. Tungkol sa sandata ng martial saint na binanggit mo, ito ay isang mahiwagang artifact na pinino ng isang martial saint na maaaring mag-activate ng bakas ng hininga ng martial saint. Kung walang hininga ng isang martial saint, ang tinatawag na martial saint na sandata ay walang halaga at walang mga kwalifikasyon na maihahambing sa aking crossbow. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Bert, tumango si Bobby at sinabing, naiintindihan ko ang prinsipyo, kaya, ang iyong crossbow ay hindi dumaan sa mga kamay ng isang martial saint, tama ba? Malamig na sinabi ni Bert, kapag pumasok ako sa martial saint realm, natural itong magiging isang top tier na sandata ng martial saint. So, hindi armas ng martial saint ang hawak mo. Tumawa si Bobby. Si Bert, na medyo naiinis, ay nagsabi, paano kung oo, paano kung hindi, maaari ka pa ring patayin ito. Tahimik na tumango si Bobby, sang-ayon ako sa sinabi mo, bahagi rin ng lakas ng isang tao ang armas. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, direktang kinuha ni Bobby ang Prajna Ruler. Isang bakas ng hininga ng martial saint ang kumalat. Ang mga bahid ng ningning ay namumuo pa sa katawan ng Prajna Ruler. Prajna Ruler. Paano? Paano ito sa iyo? Biglang nagbago ang mukha ni Bert.